Magandang araw po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tonyo. Kasalukuyan po akong nasa Maynila nagtatrabaho bilang isang matador sa katayan ng baboy. Dati akong nakatira sa bahagi ng isla sa Palawan. Ulilang lubos na ako. Sabay na namatay sa paglubog ng bangka ang aking mga magulang. Kaya naiwan sa aking pangangalaga ang nag-iisa kong kapatid na si Tanya. Ngunit nawala din siya sa akin, 10 taon na ang nakakaraan. At habang nabubuhay ako, hinding-hindi ko makakalimutan ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Nagsimula ang lahat nang may isang lalaki na nakituloy sa bahay namin noon. Tandang-tanda ko pa, isang maalinsangang gabi. Saktong 12:00 ng gabi, nang makaramdam ako ng pagkauhaw. Kaya lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Hindi ko pa nauubos ang tubig na iniinom ko nang makarinig ako ng sunod-sunod na pagkatok. Dahil gasera lang ang nagsisilbing ilaw namin noon, ay hindi ko na maaninag kung sino man ang kumakatok sa 10 oras ng gabi ng sandaling yun. Nang sumilip ako sa bintana ay wala akong nakitang tao sa labas. Tatalikod na sana ako nang may muling kumatok. Nang sandaling yon ay parang desperado na kung sino man ang kumakatok sa labas ng pinto. Nakaramdam ako ng takot at kaba. Muli akong sumilip sa siwang ng bintana. Ngunit katulad ng dati ay wala akong nakita. Napahimas ako sa aking batok nang makaramdam ng pagtaas ng balahibo. Nagmamadali akong bumalik sa pagkakahiga. Kinabukasan nagising ako sa boses ng aking kapatid na si Tanya. Tila may kausap ito sa labas ng aming bahay. Kaya agad akong lumabas upang alamin kung sino ang kausap nito. Isang lalaki ang inaabutan ni Tanya ng tubig. Maitim ang labi nito at medyo naninilaw ang balat. Sa tingin ko ay nasa 40 ang edad nito. Tanya, tawag ko sa kapatid ko. Agad akong lumapit sa kanila at hinablot ko si Tanya. Natanggal ang mga ngiti ng lalaki dahil sa ginawa ko. Sino ka? Tanong ko sa kanya. Rodolfo ang pangalan ko. Nauuhaw ako kaya humingi ako ng tubig. Wika nito. Ngunit ang mga mata nito ay sa lupa nakatuon. Kuya, kawawa naman siya. Dito muna natin siya patuluyin sa bahay. Maya-maya ay saad ng kapatid ko. Bakas sa itsura ni Tanya ang pagkaawa sa lalaki. Marahil sa malapulubi nitong itsura. Sa totoo lang ay wala akong tiwala sa hilatsya ng pagmumukha ng lalaking nasa aming harapan ngayon. Ngunit hindi ko yun pinahalata. Sige na kuya, pamimilit sa akin ni Tanya. Taga saan po ba kayo? Tanong ko sa lalaki, imbis na sagutin ang aking kapatid. Taga kabilang bayan. Napadpad ako rito dahil naghahanap ako ng trabaho. Nagbabaka sakali. Mahinang sagot ng lalaki. Hindi ito nakatingin sa akin ng diretsyo. Kuya, naghahanap ng kasama sa paglalaot si Lolo Jonas, di ba? Muling sabi ni Tanya. Si Lolo Jonas ay isa sa nagmamay-ari ng bangka dito sa isla namin. Tumango ako. Pero labag sa loob ko na dito patuloyin ng lalaki. Mabigat ang loob ko sa lalaking ito. Di bale, pag nagkapera na ang lalaki ay tsaka ako papaalisin. Sabi ko sa isip ko. Sige po, dumito ka muna pero kapag kumita ka na ay lilipat ka na ng tirahan. Sabi ko sa kanya. Naisip ko din kasi ang kapakanan ng aking kapatid na babae. Mahirap na. Nang biglang maalala ko ang nangyari kagabi. Kaya muli ko siyang binalingan. Kailan pa po kayo nandito? Tanong ko sa kanya. Kanina lang. Maikli nitong sagot. Ngumisi ito kay Tanya kaya napahigpit ang hawak ko sa kapatid ko. Niyaya ko siyang pumasok sa loob at nagluto ako ng almusal. Pero hindi niya ginalaw ang pagkain. Ang sabi niya ay busog pa siya. Unang linggo niya sa amin,
Ay okay naman. Maayos naman si Mang Rodolfo. Ang pagiging balisa at madalas na pag-alis nito sa gabi ang napapansin ko sa kanya. Ayoko namang magtanong dahil may pagka masungit ito at halatang ayaw nito ng inuusisa. Napansin ko din na wala itong galang at hindi marunong magpasalamat. Kaya ako na ang nag-a-adjust. Magiliw naman ito kay Tanya. Hanggang isang gabi, nakarinig ako ng kaluskos sa labas ng bahay. Kaya kinuha ko ang gasera bago lumabas ng bahay. Nagulat ako sa nakita ko. Nagkalat ang mga patay na manok. Nakita ko si Mang Rodolfo na hawak-hawak pa ang isa na animoy hayok na nilalapang ang manok. Napaatras ako bigla at dali-daling pumasok sa loob. Hindi ko alam kung napansin niya ba ako. Nang umagang iyon, humahangos na tinawag ako ni Mang Roman. May pinatay na naman sa bayan. Wakwak ang dibdib. Pangatlong beses na itong nangyayari. At ngayon lang nagkaganito sa bayan. Tagaktak ang pawis ng kadarating lang na si Mang Roman. Naku ho, dapat na mag-ingat ang lahat. Saad ko na bakas din ang pag-aalala dahil sa sunod-sunod na patayan. Mag-iingat kayo, lalo na ang kapatid mo. Nag-aaral pa naman si Tanya. Huwag mong hahayaan na gabihin sa daan. Paalala nito. Tumingin ito sa likuran namin. Lumabas mula doon si Rodolfo. May hawak na palakulang lalaki. Kukuha umano ito ng panggatong. 2 araw pa lang ang lumilipas simula nang makita ko siya na kumakain ng hilaw na manok. Iyan bang lalaking nakikitira sa inyo ay kilala mo? Mahinang tanong ni Mang Roman sa akin. Okay naman po. Masipag. Tugon ko. Gusto ko pa sanang sabihin kay Mang Roman ang tungkol kay Rodolfo. Pero nanahimik ako. Natatakot ako sa maaari niyang gawin sa amin ang kapatid ko. Maya-maya ay nagpaalam na si Mang Roman sa amin. Isang gabi, naalimpungatan ako nang may kumatok. Nang hindi ako nag-abalang bumangon para pagbuksan ito, ay muling kumatok ng sunod-sunod na tila galit na galit. Naalala kong nilako pala ang pintuan kanina. Madalas kasi na nakakaligtaan isarado yon ni Mang Rodolfo, kaya bumangon ako at binuksan yon. Nanlaki ang mga mata ko nang buksan ko yon. Mang Rodolfo? Nakahawak siya sa tagiliran. May dugo ang mga kamay niya. Halos hindi ko siya makilala dahil punong-puno ng dugo ang kanyang mukha. Bakit ang tagal mong buksan? Galit na wika nito sa akin. Tila naparalisa naman ako sa kinatatayuan. Pumasok si Mang Rodolfo sa banyo. Tumalikod ako sa kanya para pumasok na sa kwarto. Ngunit laking gulat ko at takot dahil naroon na siya sa aking harapan. Matalim ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Halos lundagin ko ang kwarto namin ni Tanya dahil sa takot. Agad kong nilak ang pinto at niyakap ko ang tulog na si Tanya. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Mulat na mulat ang aking mga mata. Kinabukasan, muling umugong ang balita sa pagsalakay ng aswang. At ang nabiktima ay si Lolo Jonas. At ayon sa balita, ay nanlaban pa daw umano si Lolo Jonas dahil may bahid ng dugo ang itak nito. Grabe, pati matanda ay hindi pinalampas. Bulong-bulungan ng mga tao doon. Nakaramdam ako ng kaba. Lakad takbo akong umuwi sa kubo. Naalala ko si Tanya. Saglit ko lang siyang iniwan kanina. Si Rodolfo ay hindi ko alam kung nasaan. Hindi ko siya nagisnan kaninang umaga. Tanya! Tanya! Sigaw ko. Ngunit wala doon ang kapatid ko. 1 oras ang lumipas. Puputok na ang dibdib ko sa pag-aalala. Narinig ko ang boses na palapit. Agad akong tumakbo palabas. Magkasama si Tanya at Mang Rodolfo. Mukhang galing sa bayan ng dalawa. Napansin kong walang bakas ng anumang sugat sa katawan ng lalaki. Maayos na maayos ito. Mang Rodolfo, gusto ko sanang makiusap sa'yo na kung pwede sana umalis ka na sa bahay.
Hindi ko na nagugustuhan ang mga nangyayari. Bulyaw ko. Pinagbibintangan mo ba ako na ako ang pumapatay sa lugar ninyo? Paano mo ipapaliwanag ang nangyari kagabi, Mang Rodolfo? Tinitignan niya ako ng masama. Napalunok ako. Nakita ko ang galit sa mga mata niya. Pumasok si Mang Rodolfo sa kubo. Maya-maya ay lumabas ito dala ang konting gamit. Pero bago siya umalis, tinuro niya si Tanya saka ngumisi. Nakahinga ko ng maluwag sa pag-alis na yon ni Mang Rodolfo. Ang buong akala ko, matatapos na ang lahat. Ngunit nagkamali ako. Hindi ko inaasahan na may darating pang mas matindi doon. Pasipul-sipul pa ako habang binabagtas ang daan patungo sa kubo namin. Kagagaling ko lang noon sa pangingisda. Malayo pa lang ay tanaw ko na ang umpukan ng mga tao sa labas ng bahay. Tumakbo ako palapit sa kubo at nakipagsiksikan sa mga naroon. Gumuho ang mundo ko sa nakita ko. Ang aking kapatid na wala ng buhay. Ayoko nang i-describe pa ang kanyang itsura nang makita ko dahil masyadong kalunos-lunos at nakakadurog ng puso. Para akong mababaliw. Galit na galit ako ng mga sandaling yon at nagsisisi ako dahil sa pagpapatuloy ko sa taong hindi ko kilala. Hindi na muling nagpakita pa si Mang Rodolfo sa akin at kahit sa aming lugar. Wala na din akong balita sa kanya. Pagkatapos ng nangyari ay hinanap ko siya. Kung saan-saan ko siya hinanap. Kapag nakakarinig ako ng may pinatay sa ganoong pamamaraan, ay pinupuntahan ko kaagad. May ilan ding nakapagsabi sa akin na baka hindi si Mang Rodolfo ang gumawa noon. Pero hindi ako naniniwala. Hindi ko naman nakita ang buong pangyayari at tiyak kong si Mang Rodolfo ang salarin. 1 taon ko siyang hinanap ngunit hindi ko siya natagpuan. Hindi na ako nag-asawa pa dahil gusto kong ilaan ang buhay ko sa paghahanap sa lalaking pumatay sa kapatid ko. At dadalhin ko yun hanggang sa mamatay ako. Hanggang dito na lang. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento.